Hello, what's up? So, sagutin ko lang tong tanong ni Boss Kenneth Agudo. Boss Cotman asked lang, pag malakas ba ang chipset like Snapdragon 8 Elite Gen 4 and 5, yung 8 Elite series, malakas din ba kukonsumo ng battery? So, yes, sasagutin natin yan. And actually, may mga questions na ako na-encounter na similar dito. Basically same topic na tinutukoy. Ang bottom line is, mas malakas ba na chipset, mas malakas din ba kumonsumo ng battery? And yung straight answer dyan is, yes, mas malakas na chipset, mas malakas kumonsumo ng battery. Pero, mangyayari lang yun, kukonsumo lang siya ng malakas na battery kung magagamit yung full power niya, yung full clock speed niya. Okay? Malakas siya, yes, kung gagamitin yun. Now, ang good part sa sitwasyon na yan is, ilang mga apps and games lang ba ang kayang isagad yung full clock speed niya, full power niya, full lakas niya. Okay? Ilang apps and games lang ba? Posible, hindi ganun karami, konti lang, like mga triple high-end games lang. Sa app siguro, baka video editing app lang ang makapagsagad niyan. The rest, Facebook, TikTok, Messenger, etc. Hindi magamit yung full na speed or lakas ng isang ganyang kalakas na chipset. So that means, kung puro mga Facebook lang naman ang gagamitin mo, Facebook, TikTok lang at the time, or babad ka sa Instagram, or babad ka sa YouTube. Kung yun lang naman ang apps na gagamitin mo, hindi po yan lalakas sa konsumo. Kasi malamang, para mas ma-imagine nyo, 100% ang kayang performance ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Okay? 100%. Yung mga Facebook na yan, mga TikTok, mga YouTube, itong YouTube na to, ang kailangan lang siguro na ibigay dyan ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite or sa MediaTek is Dimensity 9400 plus or 9500, I believe may 9500, is mga 20 to 30% lang na full capacity, full power. So that means hindi malakas kukonsumo sa battery ang isang flagship chipset kasi hindi siya nasasagad. Okay? Hindi siya nasasagad. Lalakas lang naman siya kung masasagad, di ba? Pero anong games and apps lang ba ang kayang gamitin yung pinakasagad niya na performance? Hindi ganun karami. Malamang, 80 to 90% of the time, hindi yun nakukonsumo 100% max na power ng isang flagship chipset. Nasa 30, 40, 50, at best 60, 70% lang. So, at that point, hindi siya ganun kalakas kumonsumo ng battery. And that means, mas tipid sa battery kung light user ka. That is why, kapag ka flagship smartphone user ka, tapos light user ka lang, makunat. Supposedly makunat yan. Okay, makunat yung smartphone mo. Kasi nga, katiting lang ang need niya na battery para mag-function at mapagana yung mga light apps mo. Okay? Now, kung heavy user ka, dyan na yan. Dyan mo mararamdaman talaga na yes, malakas kumusumo ng battery ang isang flagship smartphone. Pero, another good thing sa era na to, sa age na to, is malalaki na rin naman ang mga battery capacity. Common na ang 6,000. Actually, may 6,500 na. And possible, I believe yung Honor Win RT na paparating or na-release na. Possibly na-release na nga yata kasi parang may nakita na ako sa market kay yung isang kinukuhanan ko, yung Xiaomi Manila. Xiaomi Manila. Meron siya. Available na yata. So, check nyo yun. Meron doon. 10,000 mAh battery. 10,000. So, kung naumpisa na yun ni Honor, possible na within the year or probably to 2027, maging common na rin yung 10,000 mAh battery sa smartphone. So, yun. So, while yes, tumataas at palakas ng palakas ang mga capacity or performance level ng mga smartphone chipset ngayon, tumataas din naman kahit paano. So, nakakasabay na rin naman yung capacity thanks sa silicon carbon technology. So yes, sa tanong ni Boss Kenneth Agudo, malakas kumonsumo ng battery ang isang flagship chipset, yun ay kung masasagad lang naman yung clock speed niya. Okay? Masasagad. Another reason para masagad siguro is ang dami mong iniwan na nagra-run sa background. Although yes, mas malakas yun sa RAM, yung part na yun. Pero syempre, kung yung majority ng mga nandun is social media is kumukonsumo rin niya ng chipset para mag-collect ng mga notifications, data sa background. So, in a way, dagdag trabaho din yun. So, kunwari, nag-Facebook ka rito sa yung ginagamit mo, pero dahil mo iniwan na social media sa background pa, may TikTok ka, Instagram, Thread, X, okay? Yung dating Twitter. Gumagamit po yun mga ng chipset sa background. So, isa pa yun. Ang tawag doon ay multitasking. Nag-multitasking si chipset. So, possible din na ma-reach niya yung ganun kataas na performance. Probably 80 to 90%. Depende again. And may epekto rin syempre yung optimization ng software. Kung hindi rin naman highly optimized, yung software ng brand na napili mo, Samsung,
Itel, Tecno, lahat ng brand. Hindi rin naman optimized. Wala din. Mas malakas pa rin sa battery yung chipset kahit na hindi naman ganun kalalakas or kadidemanding yung mga apps and games na ginagamit mo. So, may mga factors. Pero basically, yung straightforward na sagot, malakas sa battery kung laging nasasagad yung max performance ng isang chipset. Especially sa mga flagship. Ngayon, sa mga budget smartphone naman, common yan na laging sagad na sagad. Kasi mababa lang ang clock speed nila. Sila Unisoc, 1.6, 1.8 GHz lang sila commonly. 2 GHz yata ilan lang. Sa Unisoc, meron silang 2 Unisoc Tiger T800 series, meron 2.2 yata doon, 2.4 if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong na lang. Yun, mabababa ang clock speed, so lagi silang nasasagad, na laging nawa 100% yung performance nila. So yun, malakas sa battery yun kasi nasasagad eh. Kumbaga, yun yung sagad-sagad ng isang chipset. So expect mo, ganun din ang hakot sa battery, sagad-sagad kasi lagi. Okay, gumagapang na siya minsan pag sobrang daming iniwan siya sa background na mga demanding din, gumagamit din ng chipset power or performance. So yun lang, gusto ko lang sagutin to. In fairness, ang haba pa rin hindi siya shorts. Anyway, iwan lang kayo ng mga questions dyan and try ko sagutin pag sinipag-sipag ako. Okay? This is Rain Manguera. Don't forget to subscribe. Okay? Kung saan ko man ito i-upload, please follow or subscribe. I'll talk to you again soon. I'm out. Features presyo, di ka malilito riyan sa bawat